Day. Magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon na ngayon ay kasama sa ating pong evening prayer. Kumusta na po kayong lahat? Patuloy po ang dalangin namin ni Pastor na lagi kayong ingatan ng Panginoon at patuloy na gabayan at ipadama ang kanyang kabutihan at katapatan sa inyong pong mga buhay. Sa gabi pong ito, ang akin pong ibabahagi ay parang gusto ko pong pagsamahin lahat po ng ating mga natututunan sa atin pong mga recent na pag-aaral po na Friday evening. At naalala ko po yung tinuro ni JC about sa prayer, yung hindi talaga mawala sa isip ko na doon sa tinuro niya yung every time that we have this character po na tayo po ay laging nagnanais na manalangin, ay nakakahalin tulad na po natin ang puso ng ating Panginoong Jesus. Yun po ang hindi po mawaglit sa akin. At mayroon po akong isang bagay din na natatak din po sa isip ko doon sa kanya pong itinuro, yung pong pagsagot ng Panginoon sa ating mga panalangin. At ito nga daw po ay yung yes, no, at saka wait. Okay, so tatakel ko rin po yan sa gabing ito para lalo po nating i-enjoy po yung ating pong buhay panalangin. Lalagyan ko pa po, parang gusto ko pa pong lagyan po ng mas ano po yung mga words po na binigay po sa atin ni JC. At isa pa po yung pong shinare din ni Julian about yung benefit ng prayer sa atin, yung kapag nagkakaroon tayo ng parang naging character na natin, naging lifestyle na natin yung prayer, marami siyang benefit sa buhay natin. Hindi lang siya beneficial sa ating buhay, kundi even sa ating physical na aspeto, ating physical na bahagi ng buhay natin. Maraming benepisyo po tayong na papakinabangan kapag tayo po ay nasa character po ng tinatawag po na pananalangin. And kay Pastor Baldwin din po, yung doon po naman sa kanyang tinuro sa ating premiere po about yung pong imagination. Kaya pagsasamahin ko po lahat yun para po kasama na rin po nung tinuro ni Pastor Sam about po naman sa kung paano po ang gagawin natin para sa panahon po na tayo po ay nakakaranas ng pagsubok sa ating pong buhay. At kagaya nga po nung tinuro ko po last Sunday, nung time po nagturo po ako about Sela. And Sela is about pausing, yung parang titigil ka muna saglit and then you reflect and meditate the Word of God. Amen. Kaya sa gabi pong ito ay tayo po ay dig deeper pa po sa salitang Sela. Kasi parang as I have observed po sa buhay po ng tao, meron po tayong memory pero madalas din tayong makalimutan din natin mabilis ang isang bagay, no? At parang halimbawa ay sa mga naalala ko kapag tayo ay nagsasama-sama noon sa gawain ng Panginoon, nung tayo pa ay pwede pa pong magsama,
magtatanong kami ni Pastor, ano yung itinuro last Sunday? Tapos nagtitinginan na lamang po tayo, no? Parang hindi natin naalala. Kaya sa pagkakataon na ito, parang gusto po tayo ni Lord na magsela, mag-pause and reflect and meditate. Patuloy ang salita ng Panginoon. Okay? Huwag na mawawala sa ating isip para lalo itong matanim sa ating mga puso at tumatak sa ating mga alaala. Kaya natutuwa po ako sa Panginoon kasi every time na meron po siyang nais na iparating sa atin, lagi niya pong sinasabi, remember, alalahanin ninyo ito, alalahanin ninyo ito. Parang talagang alam na ni Lord na maaring madali tayong makalimot, no? Manilimutan natin. Kaya parang lagi niya tayong pinaalalahanan na alalahanin natin lagi ang sinasabi ng Panginoon. Kaya tonight po, sa gabi pong ito, I really pray that as we reflect and meditate the Word of God na matatanggap natin sa gabing ito, lalo pong maging masigla ang inyo pong prayer life. Lalo po ninyong masumpungan ang kagalakan sa oras po ng inyo pong pagkikipag-ugnayan sa Diyos sa pamagitan po ng pananalangin. Amen? Gabayan po tayo at samahan po tayo ng Kanyang banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Bago po ako magsimula, gusto ko lang pong tanungin kayo lahat. Naisip nyo ba sa inyo pong sarili kung ilan ang mga bagay na naiisip nyo sa bawat oras? How do you know how many thoughts your mind thinks each hour of the day? Naisip nyo na po ba yun? Kung sa loob ng isang oras or isang araw ng buhay nyo, ilan yung mga bagay-bagay na naiisip ng isip ninyo? How many thoughts do you think? Sabi ng mga eksperto, yung mga nag-aaral po ng ating pong katawan, takbo ng ating sistema ng katawan natin, sabi po ng mga medical experts, na estimate daw nila na ang human brain or ang ating utak thinks o nag-iisip between 60,000 to 6,000 thoughts a day. Wow. Ang dami, no? Kasama na siguro dyan yung yung sa umaga kung babangon ka pa ba o hindi, o papasok ka pa ba o hindi, magtututbrush ba ako o maliligo na lang, huwag na magtutbrush, yung mga ganun siguro, no? Oo, pera pa yung namumroblema ka sa pambili ng bigas, nag-iisip ka ng pambayad ng bills, nag-iisip ka ng pambayad ng upa, iba pa yun. So sabi ng mga eksperto, they estimated that the human brain, ang utak daw po ng tao, ay nakakapag-isip ng mga bagay-bagay between 60,000 to 6,000 na mga bagay sa isip niya. Sa isang araw lang yun. So, kaya pala sabi nila, magbago na kayo ng isip. Sabi ni Paul, no? So, that's an average of 2,500 to 3,300 thoughts per hour. So, gano'n karami yun? Mga bagay na naisip. Kaya siguro ako na pumuti rin buhok ko sa dami rin. Dati nang iniisip, no? Isip lang naman, hanggang isip lang. Tapos minsan nakakalungkot, wala ka man magawa. So, that's how incredible, no? Ang ating pong brain, ang ating utak. Amen?
At sa dami ng mga bagay na yan na naiisip ng utak ng tao, napansin nyo ba na kung anong uri ng kaisipan or mga isip na bagay ang iniisip natin? Imagine nyo po, imagination, sabi nga ni Pastor Baldwin, ganda ng kanyang tinuro about imagination. So, magaling tayo mag-imagine, no? So, imagine natin yung sarili nating sa atin, yung sa isip natin, kung ano yung mga iniisip natin sa buhay natin. At ilan doon sa mga bagay na iniisip natin ang tungkol sa Panginoon. Kung sino siya sa buhay mo at kung ano ang kanyang ginawa sa buhay mo. Alam niyo po ba na kung talagang tayo lamang po ay magpipay attention sa ating sariling isip, maa-amaze po tayo at madidiscover natin na kadalasan pala sa ating mga iniisip ay walang kabuluhan at hindi naman talaga mahalaga. At dahil doon ay nasasayang yung ating lakas, nasasayang yung ating panahon, nasasayang yung ating energy at yung ating focus ay nawawala. At dahil doon, sa mga bagay na isip lang tayo ng isip, ng mga kasama na doon yung mga hindi importante at hindi makabuluhan, parang ang utak natin para tuloy palengke, busy, maingay. You might say, kaya lang di ko talaga maiwasan na isipin, Pastora, paano kaya yan? Hindi ko maiwasang isip-isipin ang bagay na ito. Parang automatic na biglang papasok sa isip ko ang mga bagay na iyon. Pero alam niyo po ba na kagagaya po ng isang sasakyan, kapag nakarating ka na sa pupuntahan mo, kailangan na mag-stop? Diba? Kaya din itong gawin sa isip natin. Amen? Kung di man ma-stop, at least mag-pause muna. Sela. Isipin, importante ba talaga itong bagay na iniisip ko? O iniisip ko lang yung problema ng kapitbahay ko, hindi naman talaga yung problema ko, yung problema kong iniisip. Tuloy, hindi ka makapag-pray. Kaya, kagaya ng pinag-aralan natin last time, Sela, pause muna tayo. Tigil saglit. Then, reflect. Alalahanin natin kung sino si Lord sa life natin. Kung sino si God at kung ano ang ginawa niya sa buhay natin. Isipin natin kung ano ang nais ng Diyos na maunawaan natin patungkol sa kanyang mga salita. At ito ang pinakamahalaga. Dahil hindi lahat ay naunawaan ang bagay na ito. Amen? Kaya sa araw na ito, sa gabing ito po, ang ating pong pag-aaralan ay tungkol sa tinatawag po na kahalagahan po ng ating pong pag-meditate po ng salita ng Panginoon para lalo pong maging produktibo at efektibo ang ating pong buhay panalangin. Amen? So are you ready, mga kapatid? Hallelujah. Sabi nga nila, si Lord daw, pag tayo ay nananalangin, mayroong 3 sagot. Ito ay ang yes, no, and wait. But in my 33 years of my knowing the Lord, mula po nang tanggapin ko po ang Panginoon. 33 and a half years old na po ako ngayon sa Panginoon. I've discovered po na yes or wait lang po ang talagang sagot ng Panginoon sa mga panalangin natin. Kaya lang kasi akala natin no.
But actually, God is just taking us into a process sa life natin. And this process is a wonderful process kasi it is a progressive process po. Kaya sabihin natin progressive. Progresibo po ito. Kaya very dedicated po si God na i-refine po ang ating pong buhay pananampalataya. Kaya may pagsubok po, kagaya ng tinuro po ni Pastor Sam. Kailangan lang natin matutunan kung paano po ito harapin. Kaya napakahalaga po talaga na meron po tayong personal na understanding ng salita ng Panginoon. Napakahalaga po na hindi lang tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, kundi talagang naglalaan talaga tayo ng tinatawag po na moment to reflect, to meditate the Word of God, to chew mabuti, nguyain natin mabuti ang salita ng Panginoon. Isipin natin sa isip natin yung mga bagay na wala ng halaga, hindi mga importanteng dapat na ilagay natin sa ating pong kaisipan. Siguro maigi alisin natin at umpisahan natin ngayon i-focus ang ating isip sa kung ano ang sinasabi ng Diyos sa atin. It's really high time, mga kapatid. I really believe ang pandemyang ito ay may purpose. Hindi po ito nangyari para lang maranasan natin kung paano mag-lockdown, kung paano ang social distancing, kung paano magsuot ng face mask, kung paano maging malinis sa katawan, malinis sa bahay. Hindi lang po dyan. Meron po talagang mensaheng dinadala ang pandemic na ito dahil hindi po na-spare, hindi po na ano po ang mga mananampalataya ng Panginoon. Kahit tayo po ay apektado ng pandemic na ito. Kaya naniniwala po ako na meron po talagang nais na iparating na mensahe ang Panginoon at isang salita po ang talagang laging naglalagay po ng tibok sa puso ko po at walang iba po talaga yung sela, yung post, yung parang pinatigil ni Lord lahat pansamantala. Hindi naman po ito permanente. Naniniwala po ako matatapos po ang COVID-19, matatapos po ang pandemic, magpagtatagumpayan po natin ang pandemyang ito. Kailangan lang talaga natin matutunan, makinig, at mag-focus sa Panginoon. Marami na po tayong oras ngayon. Wala na po tayong maidadahilan sa Panginoon. Marami na po tayong panahon sa Diyos. Naniniwala po ako na ang pandemic na ito ay way ng Panginoon para magkaroon ka naman ng panahon para sa Kanya. Hanapin mo ang kalooban ng Panginoon. Kaya, sa prayer po natin, I've discovered that God really doesn't answer no. He answers yes or wait. Because, kagaya nga na sinabi ko kanina, dinadaan tayo ni Lord sa isang proseso sa buhay natin. Yung sinabi po ni Pastor Sam, na ang pananampalataya daw po natin ay kagaya ng isang ginto. Ang ginto po ay, alam niyo po ba na nabubuo ang ginto sa pamagitan po ng gas from the core of the earth? Gas po yan na ibinubuga sa kailaliman po ng lupa. At kapag ito po ay pumaibabaw na, nababalot na po, na tumitigas na, naninigas na po yung gas na yon, tas nababalot po siya ng putik. Doon po nag-uumpisa ang ginto. At ang tunay na ginto ay nalalaman kapag ito'y idinadaan sa apoy. Sabi nga ng 1 Peter, yung faith daw natin ay kagaya ng isang ginto. So, paano mo mapapatunayang tunay ang isang ginto kung hindi mo ito idadaan sa apoy? At habang dumadaan sa apoy ang ginto, ito ay lalong dumadalisay at
lalong nagiging lantay, sabi nga ng Bible. Kaya, ang faith na meron ka ay kagaya ng isang ginto. Paano mo ngayon ito mapapatunayan? At paano ito ngayon mapapatunayan mo sa Panginoon na ikaw ay isang ginto kung ikaw ay hindi dadaan sa apoy? But remember this, ang pagproseso ni God sa life natin is a progressive process. Hindi siya, sabi nga, hindi ka tumatanda na wala kang pinagkakatandaan at hindi ka tumatanda ng paurong, kundi ikaw ay tumatanda at lumalago parang sa Panginoon, lumalago, tumatanda sa Panginoon ng pasulong. Forward, progressive, developing, thriving, flourishing, fruitful believers in Jesus. Kaya tayo dinadaan naman sa proseso. Kaya, I've learned in life, in my 33 years in the Lord, and I'm still learning. I am still being perfected. Hindi pa po ako nakakaabot doon sa tinatawag na kaganapan, pero meron po akong ginagawang pagsisikap dahil nais ko po talagang maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya po, pag nagbabasa po ako ng salita ng Panginoon ay hindi ko po ito parang winawalis lang at binabasa lang ng hindi ko po ito maitatanim sa isip ko at mailatatak sa aking puso at mailalapat sa aking mga alaala para lagi kong maalaala ang kabutihan ng Panginoon at ang kanyang katapatan at ang aking pananampalataya ay mapatunayan ko sa Panginoon na dalisay, sinisikap. Meron kang gagawing pagsisikap. Meron kang magiging bahagi. Although si Lord ang nagsabi na hindi kanya pababayaan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya maliit lang ang bahaging yan na gagampanan natin sa dakilang bagay na gagawin ng Diyos sa buhay natin. Pero napakahalaga. And I've learned in life that life really is not hard. Obedience is hard. Kaya, sa gabing ito, nais ko pong dalhin sa inyo ang mensahe na God will never give you what you pray for, only what you can manage. Kaya si God, pag sumasagot sa prayer natin, it's yes or wait. Why? Because God is giving us this wonderful opportunity. Binigyan po tayo ng Panginoon ng isang napakagandang opportunity at pribileyo. Kung maalala niyo po yung Genesis chapter 1 verse 26, babasahin ko po, no? At ito po talaga yung dahilan kung bakit po natin kailangan mag-pray. Si Jesus was very committed in His prayer life. The lifestyle of Jesus is prayer. There is never a day, wala pong araw na hindi po nag-pray si Jesus. Pagkagising niya ng umaga, maaga pa lang, sabi nga, hindi pa nag-uumpisa ang araw, nagpipray na po si Jesus. Pagkatapos niya magpagaling, pagkatapos niyang mag-minister, nagpipray ulit siya. Walang bagay na dumating sa Panginoon at lumipas sa buhay ng ating Panginoong Hesus na hindi po siya nanalangin. His lifeline on earth was prayer. Even in the point of death, Jesus prayed. Amen. Kaya, gayahin natin si Jesus. Sabi nga ni JC, gayahin natin si Jesus. Live a lifestyle of prayer. Never miss a day na hindi ka nag-pray. At napakahalaga po that when we pray, we also listen for God. Hindi lang tayo laging nagsasalita, kailangan din natin makinig
sa kung anong nais ni Lord na sabihin sa atin. Amen. Kaya in Genesis chapter 1 verse 26, sabi po dito, sa Tagalog, babasahin ko po and then babasahin ko rin po sa English. Genesis chapter 21 verse 26. Pagkatapos na likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos. So pagkatapos likhain ng Lord ang lahat, ng Panginoon ang lahat, dito sa earth, ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala. Okay, uulitin ko po. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Okay. Babasahin ko po sa English para mas, kasi medyo, po sa English, no? Medyo mas konting sustansya po sa English. Nandiyan pa po ba kayo? Okay. So, dito na po ako, malapit na po ako matapos. Magkakaroon po tayo mamaya ng the breaking of bread natin. And I really pray na mas lalo nyo pong kasabikan ng bawat pagkakataon na nagkakaroon po tayo ng sama-samang breaking of bread. Okay. Chapter 2 po. Chapter 1 verse 26. Sabi niya po dito, Then God said, okay, nagsalita po ang Diyos. Napakahalaga po na kapag nagsasalita ang Diyos, nakikinig tayo. Amen? And this is the living word of God. This is the spoken word of God. Bible. Kaya napakahalaga, nagbabasa po kayo ng Bible ninyo. Kaysa po kung ano-ano po ang binabasa natin, napakahalaga na ito po muna basahin natin ang ating faith book bago po ang Facebook. Amen. Hallelujah. Are you still there? God bless you mga anak and mga kapatid ko sa Panginoon. Okay, Genesis chapter 1 verse 26, and I wanna emphasize po on the word sila ang mamamahala. Okay. Chapter 1 verse 26. Then God said, Let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion. Dito po sa aking Bible ay, let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth, including the virus COVID-19. Alam niyo ba na creepy crawlers ang virus ng COVID-19? Kumagapang po yan. Naghahanap siya ng host niya. Okay, so napunta siya sa paniki at kinain ng paniki ng tao, kaya nahawa ang tao. Nagkaroon ng contamination sa tao at ang tao na kumain ng bat ay na-contaminate, so nailipat po sa kapwa-tao. Hanggang sa ngayon ay nakaranas po tayo ng pandemic. Yan po ang naging problema po. Okay. So sabi ni Lord, siya, salalangin natin ang tao at siya ang mamamahala. Ano po ang pamamahalaan natin bilang tao? Okay, may kausap po ba akong tao dyan? Okay, so ang tao na tinutukoy po ng Panginoon ay tayo po, may flesh and blood. So tayo po ay binigyan ng Panginoon ng napakagandang opportunity to manage the resources of God, the earth, and everything that is in it. Ang mga create ng Panginoon, meron daw dapat mag-manage. At ang magmamanage niyan ay ang nilikha ng Panginoon ayon sa kanyang wangis at walang iba kundi ang tao. At tayo po yun. Binigyan ng Panginoon ng kanyang napakagandang pribileyo at napakalaking opportunity and napakalaking responsibility. And basahin ko po sa chapter 2, verse 18, verse 19. Teka, hanapin ko po Dito po pala sa chapter 2 verse 1. Okay.
dito po ako pupunta sa verse 1. Thus, the heavens and the earth were finished. Tagalogin ko na po. Sa Tagalog na lang para mas madali po natin maintindihan. Gayon nilikha ng Diyos, chapter 2 po ito ng Genesis chapter 2 verse 1 at may gusto po kasi akong emphasize at dito na po ako matatapos. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. Okay, chapter 2 verse 1. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Ang tinatawag pong pagpapahinga po dito ng Panginoon, ito po yung sinabi po ng Hebrew word na Shabbat. Okay, Shabbat, it means rest. But this doesn't mean that God is tired or napagod ang Diyos kaya kailangan niya magpahinga. No, ang ibig pong sabihin nito, God already finished the work of creation. So He rested. He ceased to create. Ang ibig sabihin po nun, na tumigil na po ang Diyos dahil nagawa na po niyang i-create lahat sa creation. Amen. So He rested. Yan po ang ibig sabihin nun. Hindi po ibig sabihin na pagod ang Diyos at kailangan niyang magpahinga. Amen. Hindi po napapagod ang Diyos. Kasi kung ang Diyos po napapagod, baka napagod na siya sa atin. Amen. Tandaan niyo po, God is almighty and all-powerful. Hallelujah. Amen. So ito na po yun. Verse 3, pinagpala niya ang 7 araw at itinangi. So napakahalaga yun. Napakahalaga yung araw na yun. Na kailangan din naglalaan tayo ng panahon para tumigil, magsela, mag-pause. Hindi yung go nang go. Amen. Gusto ni Lord, magkaroon ka rin ng time to pause. Hindi ka naman totally mag-stop eh. You just pause eh. Pause and then reflect on what the Lord has done in your life. Amen. Evaluate what the Lord has done and ano yung mga bagay na kailangan mong ayusin at pagpatuloy na gawin na mga produktibong bagay sa buhay mo. Amen? Yun po ang ibig sabihin ng paglalagay ng 7 araw na kagaya ng ginawa ng Lord. Meron siyang inilaan na araw at ito yung pang 7 araw. At wala pong ibig sabihin na kung ito man ay Sunday, kung ito man ay Monday. Sa atin kasi ay kadalasan Sunday, no? Kasi yun yung pinaka-day off, yun yung pinaka-araw ng walang trabaho, walang pasok. Pero kung ikaw ay may pasok ng Sunday o may any day or kung hindi ka pwedeng mag-absent sa work mo ng Sunday, you can set a day for day off. Kaya hindi po talaga pwedeng walang day off eh. Kailangan may day off. Kasi kailangan natin ng tinatawag na kapahingahan. Pause. Kailangan natin bilang tao, kailangan natin din ng kapahingahan. At ang kapahingahan na yon ay ilalaan naman natin para sa pag-alaala sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Okay. So, we move on. At malapit na po ako matapos. So, pinagpala niya ang 7 araw at itinangi sapagkat sa araw na yon, sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain ng lahat. Ganito ang pagkalikha sa lupa at sa langit. So, ang Genesis chapter 1 is a summary of creation. So, sinamarize po ang creation. Genesis chapter 2 is the detail. So, ito po yung detalye kung paano po ginawa ni Lord ang creation. Kung paano niyo po ginawa ang mga bagay-bagay o nilikha ang mga bagay na nakikita natin ngayon. So ito po yung details, sabi po ng chapter 2. Nang likhain ni Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa. So ibig sabihin ni God, ibig sabihin po dyan, hindi pa po tumutubo ang mga halaman. Okay. Sapagkat wala pang ulan noon at wala pa rin magsasaka. Okay, sa Tagalog, magsasaka ang nilagay po ng Bible. Ngunit, mayroong nang bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Okay, so dito muna po ako. Mag-stop po ako dito. And I wanna focus po yung message ko po kanina na sinabi ko po na God will never give you what you pray for, only what you can manage. Okay.
So, hindi ibig sabihin na no ang sagot ni Lord. Yung nilalagay ka ni Lord sa tinatawag na management. So, kung meron tayong pagtitiwalang ibinibigay sa Diyos, meron ding inilalagay ang Diyos na pagtitiwala sa atin. Kaya kapag nagpipray tayo, ipinaprocess tayo ni God ngayon sa tinatawag na management. Kaya, napansin niyo po, dito na po ako matatapos. Sabi ni Pastor Sam sa kanyang message last Sunday, napansin mo, na pag nag-pray ka, hindi ka bibigyan ni Lord ng pera. Pag nag-pray ka ng pera, hindi ka bibigyan ni Lord ng pera. Pero napansin niyo po ba yon sa inyong personal experience? Na pag nag-pray kayo ng pera, hindi kayo binibigyan ni Lord ng pera. Anong binibigyan ni God sa atin? Binibigyan niya tayo ng idea to manage. Sabi dito sa Bible, basahin ko po sa English at dito na po ako matatapos. In chapter 2, verse 1. Thus the heavens and the earth were finished, and all of the host of them, and on the seventh day God finished His work that He had done, and He rested on the seventh day from all His work. He already accomplished the work of creation, kaya nag-rest ang Panginoon. So, God blessed the seventh day and made it holy, because on it God rested from all His work that He had done in creation. These are the generations of the heavens and the earth when they were created. In the day that the Lord God made the earth and heavens, when no bush of the field was yet in the land. So, ibig sabihin, di pa po tumutubo yung mga binhi na inilagay ng Diyos sa lupa. Kasi ang lahat po ay nag-umpisa sa binhi. Napakahalaga din po matutunan natin yung tinatawag po na binhi. So, hindi pa po tumutubo ang mga binhi ng halaman. Dahil daw bakit? So, ano ang dahilan kung bakit hindi pa pinapatubo ni Lord ang mga binhi? Dahil, sabi niya, no small plant of the field that yet sprung up, for the Lord God has not caused it to rain. Wala rin pong ulan. Kasi ang ulan po ay dumating na lang po nung nagkasala na si Adam and Eve. At yung ulan pong yon, kagaya po ng panahon ni Noah, ang siya pong lumipol po sa marami dahil po sa kasalanan. At ang ulan din po, ang purpose po ng ulan ay para dumilig po sa tuyong lupa. Pag panahon ng drought, pag dumating ang ulan, masaya ang mga magsasaka. Kaya rain, the God created, hindi pa dumarating ang ulan. Sabi ng Panginoon, wala pang ulan noon para diligan ang mga halaman. At wala ring bumubukal o umuusbong ng mga halaman. Ano ang dahilan? Ito po ang dahilan kung bakit, sabi po ng Bible, for the Lord God had not caused it to rain on the land, and there was no man to work on the ground. Wala raw pong tatrabaho o wala pong mag-work. Ang work po na ito na tinutukoy po ng Bible is yung tinatawag po ng management. Walang magmamanage pa. It is in the Hebrew language na ang pinakamalapit niyang word sa English po ay management. So wala pang magbubungkal ng lupa, walang mag-aalaga sa mga halaman, walang alam niyo po ba, na-discover ko in life that meron talagang nilagay si Lord na part sa atin, nagagampanan natin. Bagamat hindi ito pagpapakilala ng Diyos na ang Diyos na sinasamba natin ay mahinang Diyos, kundi Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya, anything that God is putting sa ating buhay is about management.
malaki ang inaasahan po ng Lord sa ating lahat. Dahil anything we mismanage, we lose. And that includes our life. Lahat po ng bagay na hindi natin mamamanage, pera man yan, asawa man yan, if you mismanage your marriage, you lose your marriage. If you mismanage your children, you lose your children. If you mismanage your money, you lose your money. If you mismanage your home, you lose your home. If you mismanage your body, your health, you lose your body. You lose your health. Anything we mismanage, we lose. Kaya, tinuturuan tayo ni Lord kapag nagpipray tayo. Kaya siguro, minsan parang, naalala ko po noon, nung panahon noon na hirap po kami sa buhay namin. Sabi ko, Lord, hirap naman maging mahirap. Lagi ako nagpipray ng ng breakthrough, ng financial deliverance, financial breakthrough. Pero laging wala kaming ganun. Hindi ako nasasagot. Sabi ko, Lord, ba't ganun? Pag nagpray ako ng may sakit, gumagaling. Pag nagpray ako ng ganito, nangyari. Pero pagdating sa financial difficulties namin, parang ang hirap. Yun pala, there is something wrong with me. God is processing me. Pagdating po sa tinatawag na management. And I've learned, kapag naging mabuti tayong manager ng Panginoon, you can see your prayer, yes and amen ang prayer natin sa Panginoon. Kaya today po, let's Selah. Mag-pause po tayo, tingnan natin yung life natin. Anong part ng buhay ko, Panginoon, ang hindi ko na ma-manage ng maayos? Even your time. If you mismanage your time, you lose your time. You don't have forever to change. Wala pong forever. Nilagyan po tayo ni Lord ng time para ipakita sa atin na may limitasyon ang buhay natin dito sa mundong ito. Kaya, sa prayer natin, tinuturuan tayo ni Lord. Gusto tayong turuan ng Panginoon. Are you ready to manage what you are praying for? Kaya salamat po sa Panginoon. At sa gabi pong ito ay dalangin ko po na sa inyo pong panahon ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon, sa inyo pong time sa Lord, ay maglaan po kayo ng tinatawag na reflection, Selah, and look at what the Lord has done and kumusta na yung life ko, Panginoon, sa iyo. Kumusta yung buhay ko sa iyo, Panginoon. If there's anything na kailangan kong isurrender sa iyo, Panginoon, sinusuko ko po ang buhay ko sa iyo, O Diyos. Take over mo po ang buhay ko, Panginoon. Gawin mo po akong mabuting manager ng iyong pong resources on earth. Make my life, make my family, make my home heaven on earth. Let your kingdom come and your will be done on this earth, Lord, just like it is in heaven. God bless po, mga kapatid. Ingatan po kayo ng Panginoon patuloy at dalangin ko na lalo nyo pong matagpuan ang kagalakan po sa inyo pong pananalangin. And I really pray that one day you will experience a great blessing, a great favor na nanggagaling po sa Panginoon. God bless you po. Amen.